Mga kababayan, may nangyari na hindi ninyo mapapaniwalaan. Nasa iisang planeta ba tayo? Para sa isang katulad kong nagtrabaho sa loob ng 40 taon na may buwanang kita na humigit kumulang E6,000, ito ay hindi ka panipaniwala. Ito ang unang kataga ni Fabegum, isang 71 taong gulang na manggagawa sa pabrika ng damit mula sa Bangladesh na binitiwan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. 10 matatandang Bangladeshi na habambuhay na nagtiis sa matinding kahirapan sa mga squatter sa Dhaka at nagtrabaho ng 12 oras araw-araw sa mga pabrika ng damit ay naglakbay patungong Saudi Arabia para sa mga proseso ng pagtatrabaho ng kanilang mga apo. Ito ang una nilang pagkakataon na sumakay ng eroplano. Ngunit dahil sa biglaang paghihigpit sa pagpasok ng bansa, kanselado ang lahat ng biyahe at napilitan silang mag-emergency landing sa Naiya, Maynila. Alam ba ninyo, ang mga matatandang ito na habambuhay na nagtataguyod ng kanilang pamilya sa kita na humigit kumulang 120 kada araw ay tuluyang nawalan ng katotohanan pagtapak pa lang nila sa paliparan ng Pilipinas. Ang gulat sa paglabas ng malinaw na tubig sa gripo, ang mga inumin sa vending machine na nabibili sa isingkwen at higit sa lahat, ang init ng pagtanggap na tinrato sila bilang tao kahit na sila ay mahihirap at dayuhan. Nagtrabaho ako sa pabrika sa loob ng 40 taon, ngunit hindi ko alam na may lugar pala sa mundo kung saan ganito pahalagahan ang tao. Diyos ko, bakit hindi kami ipinanganak dito? Ang mga luhang salita ni Sarina Khatun, isang may bahay, ay umantig sa media ng Bangladesh. Ano ba ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit tinawag nilang paraiso ang Pilipinas ang mga taong wala nang nakita kundi kahirapan habang buhay? Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang kahangahangang 5 araw na karanasan na ito sa pamamagitan ng aking patotoo, si Rashid Hassan, na sumaksi sa lahat bilang kanilang interpreter at tour guide. Bago tayo magsimula, kung maaari lang ay mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa channel upang mas maibahagi pa namin ang iba pang magagandang kuwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw, ako si Rashid Hassan, isang interpreter na nagtatrabaho sa pagitan ng Bangladesh at Maynila sa loob ng 8 taon. Dahil ang aking ama ay isang manggagawa sa pabrika ng damit sa Bangladesh, lumaki rin ako sa kahirapan na tulad ng naranasan ng mga matatandang ito. Nang araw na iyon, nakatanggap ako ng isang espesyal na kahilingan sa pag-iinterprete, 20 matatandang naninirahan sa mga squatter sa Dhaka, Bangladesh, ay papunta sanang Saudi Arabia para sa visa processing ng kanilang mga apo nang biglang na-divert ang kanilang biyahe patungong Pilipinas. Sila ay dating mga manggagawa sa pabrika at daily wage earner na may average age na 73. Halos lahat sa kanila ay hindi pa nakakalabas ng bansa at hindi pa nakakasakay ng eroplano. Ang pinuno ng grupo, si Abdul Karim, 75 taong gulang, ay nagtrabaho sa pabrika sa loob ng 45 taon na may buwanang kita na humigit kumulang 5,000. Ang kanyang pamilya na may 6 na miyembro ay nabubuhay sa budget na wala pang O80 kada araw para sa pagkain. Siya at ang kanyang asawa, si Fabegum, ay nakatakdang tumulong sa visa process ng kanilang apo na magiging overseas Filipino worker. Ang iba pang kasamahan ay may kahalintulad na kwento. Si Mustafa, 80 taong gulang, na nagtataguyod ng buhay sa pamamagitan ng pamumulot ng basura. Si Sarina Khatun, 76 taong gulang, na nagpalaki ng 5 anak sa pagtitinda ng gulay. Lahat sila ay hindi marunong bumasa o sumulat at ang passport nila ay bago pa. Nang araw ng pag-alis, biglang nag-anunsyo ang Saudi Arabia ng paghihigpit sa pagpasok dahil sa isang variant ng COVID-19. Lahat ng biyahe ay kinansela. At dahil tumugon din ang ibang bansa sa gitnang silangan, napilitan silang sumakay sa tanging biyaheng may bakanteng upuan na dadaan sa Naiya, Maynila. Nagmadali akong pumunta sa Naiya. Habang naghihintay ako sa arrival gate, lumabas ang mga matatanda na tuluyang natataranta. Sila ay nalulula sa laki at liwanag ng paliparan at higit sa lahat, sa kalinisan. Ang unang nasabi ni Karim ay, "Ito ba talaga ay paliparan? Parang palasyo." Ang paliparan sa Dhaka ay luma at madilim, kaya ang maliwanag na glass terminal ng NAIA ay para sa kanila ay ibang mundo.
Ang unang matinding gulat ay ang palikuran ng paliparan. Pumasok si Fatima upang maghugas at pagkalipas ng 5 minuto, lumabas siyang umiiyak. Ang tubig ay malinaw at ang sahig at dingding ay kintab na parang salamin. Nag-alala siya kung paano niya gagamitin ang ganitong kalinis na lugar. Ang automatikong gripo, hand soap na lumalabas ng kusa at hand dryer lahat ay bago sa kanila. Sa mga squatter sa Dhaka, ang sewage system ay hindi maayos at ang mga pampublikong kubeta ay karaniwan ng marumi. Ang kalinisan ay hindi nila maunawaan. Nang ipaliwanag ko ang paggamit nito, sunod-sunod silang nag-eksperimento na nagsasabing para itong palasyo ng Diyos. Nagpatuloy ang pagtataka sa immigration check. Nagdala ang mga opisyal ng mga signage na nakasulat sa Ingles at Bengali at maingat na ipinaliwanag ang proseso. Sa Bangladesh, ang mga mahihirap na nakasuot ng simpleng damit ay madalas na tinatrato ng malamig sa mga tanggapan ng gobyerno, ngunit dito, hindi. Nang kunin ang kanilang mga bagahe, nagreklamo si Mostafa ng pananakit ng dibdib. Tumaas ang presyon ng dugo niya dahil sa mahabang biyahe. Nang kumonsulta ako sa mga airport staff, agad na may nurse mula sa medical center na sumalubong sa amin gamit ang wheelchair. Ang pagtrato na natanggap nila sa medical center ay isang una sa kanilang buhay. Una, hindi sila ikinahiya ng nurse kahit na sila ay mga dayuhan at walang insurance. Pangalawa, ginawa ang blood pressure check, ECG, at blood test ng libre. At higit sa lahat, ang magalang na pagtrato sa kanila na may paggalang sa matatanda. Sa Bangladesh, ang mga tao ay madalas na nagtitiis sa sakit dahil wala silang pera para sa ospital. Hindi nila maisip na ang isang dayuhan ay makakakuha ng libreng paggamot. Umiiyak si Mostafa. Bakit nila kami inaalagaan ng ganito, kaming mga maruruming matatanda? Nagpatuloy ang pagtataka sa pupi bus na papuntang Maynila. Nagandahan sila sa malambot na upuan, sa aircon, at higit sa lahat, sa pagiging maingat ng driver sa pagbubuhat ng kanilang mga bagahe. Sa Dhaka, normal na ang mahihirap ay magbuhat ng sarili nilang gamit. Nawalan sila ng imik sa tanawin ng Maynila sa gabi mula sa bintana. Ang mga matataas na gusali na may ilaw, ang maayos na kalsada, at ang pinakanakakagulat, walang basura na nakakalat sa daan, na pamangha si Sarina. Ang buong bayan ay parang bahay ng mayaman sa sobrang linis. Dumating kami sa isang hotel sa Makati bandang 10:00 ng gabi. Napatigil silang lahat sa karangyaan ng lobby. Marmol na, sahig, chandelier, leather sofa, isang mundong malayong-malayo sa kanilang mga bahay sa squatter. Sa check-in, ang babae sa front desk ay magalang na tumugon sa Ingles. Hindi siya nagpakita ng anumang pagkadismaya sa maruruming damit at pagod na itsura ng mga matatanda, bagkus ay nag-alala pa sa kanilang pagod sa biyahe. Nag-aalala si Karim na nagtanong sa akin, pwede ba kaming matuloy sa ganito kagandang hotel? Nang ihatid sa kanilang kuwarto, nag-atubili silang pumasok. Napakalinaw at nag-alala sila na baka madumihan nila. Nagulat sila sa kaputian ng bedsheet, sa parang salamin na kalinisan ng banyo at sa paglabas ng malinaw na tubig mula sa gripo. Sa mga squatter sa Dhaka, ang tubig ay madalas na kulay tsa at kailangan nilang bumili ng tubig na maiinom. Nang sabihin ko sa kanila na pwede nilang inumin ang tubig mula sa gripo, bulong ni Fabegam, panaginip ba ito? Nagpuyat silang lahat noong gabing iyon. Masyadong komportable kaya hindi sila mapakali. Sanay sila sa matigas na sahig kaya kakaiba ang pakiramdam ng malambot na kama. Kinaumagahan, nakaranas sila ng pangalawang matinding gulat sa breakfast buffet ng hotel. Nang ipaliwanag ko na maaari silang kumain ng gusto nila, hindi sila makapaniwala. Para sa mga taong nabubuhay sa budget na wala pang OAT sa pagkain, ang konsepto ng eat all you can ay hindi nila maunawaan. Talaga bang pwede kaming kumain ng gusto namin? Hindi ba kami sisingilin mamaya? Paulit-ulit na tanong ni Karim. Kahit ipinaliwanag ko na kasama ito sa bayad sa hotel, kaunti lang ang kinuha nila sa simula. Ngunit habang tinikman nila ang sarap ng pandesal, sariwang gulay, at mainit na sabaw, nagbago ang kanilang mga mukha. Umiiyak si Sarina, ngayon lang ako nakakain ng masarap at nabusog habang buhay. Pagkatapos ng breakfast, dinala ko sila sa isang convenience store.
Nagulat sila nang ipaliwanag ko na bukas ito 24 oras at pwede silang bumili kahit hating gabi. Sa mga squatter sa Dhaka, nagsasara ang mga tindahan, paglubog ng araw at nagiging madilim ang kalye. Pagkapasok sa loob, napatigil silang lahat. Namangha sila sa dami ng produkto, kalinisan at higit sa lahat, sa presyo. Nang ipaliwanag ko na ang isang rice meal ay nabibili sa IN50 at ang tinapay ay IN55, tuwang-tuwa sila. Hindi ba't makakabili kami ng maraming piraso sa isang araw naming kita? Unang beses nakakita si Mustafa ng automatic door at sinabing mahika at paulit-ulit na lumabas-pumasok. Ang automatikong kalkulasyon sa cash register, barcode scanning at ang sistema ng pagkuha ng sukli lahat ay nakakagulat. Ang pinaka-naka-impluensya ay ang ngiti ng bata at babaeng cashier sa mga matatandang dayuhan na hindi nila maintindihan ang wika. Nagpaliwanag siya gamit ang gesture, nagpakita ng presyo sa calculator at maingat na inilagay sa bag ang kanilang pinamili. Sa Bangladesh, ang may hirap na customer ay madalas na tinatrato ng malamig kaya labis silang naantig sa kabaitan na ito. Isa pang matinding gulat ang naghihintay sa kanila sa kanilang pagbiyahe sa MRT, LRT. Nang ituro ko kung paano gamitin ang ticket machine, nagtataka silang nagtanong kung bakit machine ang nagbabayad at nang makadaan sila sa turnstile sa pamamagitan lamang ng pagtap ng beep card, namangha sila sa kapangyarihan ng agham. Habang naghihintay ng tren sa platform, nagulat sila sa tanawin ng mga tao na nakapila ng maayos. Sa Dhaka, karaniwang nagtutulakan at nagsisiksikan sa pagsakay. Nagtataka sila kung bakit lahat ay sumusunod sa kaayusan. Nang dumating ang tren, isa pang kamangha-manghang tanawin ang naganap. Pinadaan muna ang mga bababa at pagkatapos ay maayos silang sumakay. Namangha sila na parang isang hukbo na may disiplina ang mga tao. Sa loob ng tren, nasaksihan ang pinaka-nakakaantig na eksena. Nang sumakay ang isang matanda sa susunod na istasyon, kusang nagbigay ng upuan ang isang binata, nakaranas si Fabegum ng ganitong kabutihan. Nakangiti siyang inalok ng upuan ng isang lalaking estudyante at inalagaan pa siya hanggang sa kanyang istasyon. Umiyak si Fabegum, pinapahalagahan ng mga bata ang matatanda. Sa Bangladesh, may kultura rin ng paggalang sa matatanda, ngunit mahirap itong isagawa sa gitna ng kahirapan. Nagulat din sila sa kalinisan ng tren. Walang mantsa o dumi sa upuan, walang basura sa sahig. Nagtataka sila kung bakit walang kakaibang amoy. Paulit-ulit silang nagtanong kung araw-araw ba itong nililinis. Sa Ayala Triangle sa Makati, nalula sila sa dami ng tao habang naglalakad sa crosswalk, ngunit namangha sila sa kaayusan. Nag-iingat ang mga tao na hindi magkabanggaan habang sumusunod sa traffic light. Nagulat sila na walang gulo kahit marami ang tao. Nagtanghalian sila sa isang karinderya na may menong may larawan, kaya kahit hindi marunong bumasa at sumulat ang mga matatanda, nakapag-order sila ng may kumpiyansa. Nang lumabas ang budget meal, nagulat silang lahat. Isang buong set ng pagkain sa ganoong halaga. Hindi sila makapaniwala sa dami at sa presyo. Sa Bangladesh, kailangan nila ng isang araw na kita para sa katumbas na pagkain. Napakasarap din ng pagkain, lalo na ang puting kanin na lubos nilang ikinatuwa. Kaya pala nilang kumain ng ganito kasarap na kanin araw-araw. Bulalas ni Karim. Habang kumakain, inalagaan ng may-ari ng tindahan ang mga matatanda at paulit-ulit na sinasalinan sila ng tsaa. Kahit hindi nagkakaintindihan sa wika, ramdam ang mainit na pag-aalaga. Nang magbayad, eksaktong kinalkula ang sukli at nagpaalam siya ng may paggalang. Naglakad-lakad kami sa Rizal Park noong hapon. Nagulat sila sa malawak na berdeng espasyo sa gitna ng lungsod. At nagtataka sila na libre itong pasukin at pwedeng gamitin ng lahat. Nang makita nila ang mga outdoor exercise equipment, nag-interes sila. Nang ipaliwanag ko na may libreng gamit para sa kalusugan, namangha sila na kahit ang mahihirap ay pwedeng mag-ehersisyo. Nang subukan nila ang mga gamit, tuwang-tuwa si Mustafa, 80 taong gulang, na nagsabing gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagulat din sila ulit sa kalinisan ng mga pampublikong palikuran. Hindi sila makapaniwala na ganoon kaayos ang maintenance ng pampublikong pasilidad. Sino ang naglilinis? Bakit hindi nasisira? Sunod-sunod nilang tanong.
Noong gabi, dumaan kami sa isang supermarket. Nawalan sila ng imik sa dami ng pagkain at sa murang presyo. Saging sa asing 50, gatas sa 75, itlog sa asing 100. Hindi ka panipaniwala ang mura para sa pamantayan ng Bangladesh. Bakit ang mura? Pwede tayong mabundat araw-araw. Tuwang-tuwa nilang sabi. Nagulat sila sa dami ng frozen food at namangha sila na madali na lang maghanda ng pagkain para sa mga babaeng nagtatrabaho. Ang automatikong kalkulasyon sa cash register, ang sistema ng point card at ang paghikayat sa ecobag lahat ay bago at nakakagulat. Bago rin sa kanila ang magalang na serbisyo ng mga store staff. Noong umaga ng pangalawang araw, may bigla ang pangyayari. Nagreklamo si Karim ng pananakit ng dibdib at nawalan ng malay. Ang kanyang edad na 75, kasama ang stress sa hindi pamilyar na kapaligiran, ang malamang na dahilan. Agad akong tumawag sa 911 at humingi ng ambulance. Habang naghihintay, taos-pusong tumulong ang mga staff ng hotel. Pinunasan nila ng tuwalya ang kanyang pawis. Naghanda ng tubig at patuloy na nagbigay ng pampalakas loob. Kahit hindi nagkakaintindihan, naramdaman ang kanilang sinseridad. Nagulat kami sa pagdating ng ambulance sa loob lang ng 5 minuto. Ang mga paramedic ay mabilis at maingat na tumugon sa isang matandang dayuhan. Nagbigay sila ng simpleng paliwanag sa Ingles habang ginagawa ang kinakailangang treatment at inihanda ang paglipat sa ospital. Namangha ang lahat sa kumpletong kagamitan ng ambulance. May kagamitan para sa tuloy-tuloy na monitoring, oxygen supply, at higit sa lahat, ang propesyonal na kasanayan ng mga paramedic. Nang dumating kami sa ospital, isa pang matinding gulat ang naghihintay. Ang emergency room ay malinis at maliwanag, parang lobby ng hotel. May window para sa mga dayuhang pasyente at mabilis na inayos ang serbisyo ng interpreter. Ang pinakanakagulat ay ang pagtrato ng medical staff sa mahihirap na dayuhan na walang insurance at pera ng walang diskriminasyon. Maingat na kinuha ng doktor ang kanyang sintomas at ang nurse ay nagbigay ng magiliw na pampalakas loob. Mabilis din ang mga pagsusuri. Natapos ang ECG, blood test at chest x-ray sa loob ng 30 minuto at agad na ipinaliwanag ang resulta. Sa kabutihang palad, hindi ito malubhang sakit sa puso, kundi pansamantalang sintomas dahil sa pagod at stress. Ipinakita sa amin ang prescription ng gamot kasama ang nakasaling paliwanag at ang nakakagulat, ang bill, kasama na ang consultation, test at gamot sa emergency room. Ang halaga ay kalahati lang ng buwan ng kita niya sa Bangladesh. Nagtataka si Karim kung bakit napakamura. Sa Bangladesh, ang katumbas na paggamot ay magagastos ng ilang ulit ng kanyang buwan ng kita at wala ring dagdag na bayad dahil dayuhan. Nang umalis sa ospital, sinabihan kami ng nurse sa Tagalog na mag-ingat po kayo, labis silang naantig sa mainit na pag-aalaga. Umiiyak si Fabegum. Bakit nila kami pinahahalagahan ng ganito, kaming magkaiba ng lahi at wika? Noong pangatlong araw, naglakbay kami sa Intramuros at Binondo upang makita ang lumang Maynila. Nagpakita sila ng interes sa mga tindahan ng tradisyonal na sining. Namangha sila sa mga artisan na gumagawa ng produkto gamit ang kamay na nagpapakita na mayroon ding kultura ng handicraft sa Pilipinas. Sa isang tindahan, ang matandang artisan ay nagpaliwanag ng produkto sa simpleng Ingles. Nagkaroon ng komunikasyon na lampas sa wika. Maingat siyang tumugon kahit alam niyang sila ay mahihirap na bisita mula sa ibang bansa. Nagtanghalian kami sa isang kainan. Ang chef ay naghanda ng Pinoy, lutong bahay sa kanilang harapan. Ang pagkontrol sa init, timing at plating lahat ay parang sining. Ang pagluluto pala ay sining din, namangha si Mustafa. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami sa tabing ilog ng Pasig River na bahagyang malinis na bahagi. Nagulat sila na malinis ang ilog at may mga isdang lumalangoy. Ang mga ilog sa Dhaka ay lubhang marumi kaya walang nabubuhay. Paulit-ulit silang nagtanong kung bakit napakalinaw. Sa isang parke sa tabi ng ilog, nakakita sila ng mga matatanda na naglalaro ng dama o chess. Hinangaan nila ang mga matatanda na malakas pa at masayang nakikisama sa kanilang mga kaibigan. Sana ganyan din ang aming pagtanda, bulong ni Sarina. Noong umaga ng pang-4 na araw, may magandang balita kaming natanggap. Pinaluwag ang paghihigpit sa pagpasok sa Saudi Arabia
at maaari na silang makabalik. Ngunit komplikado ang kanilang mga mukha. Napakaganda ng kanilang karanasan sa Pilipinas kaya ayaw na nilang umuwi. Habang papunta sa paliparan, tuloy-tuloy silang nakatingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng Maynila na naging pamilyar sa loob ng 5 araw ay tila kaibig-ibig. Makakabalik pa kaya kami? Gusto kong ipakita sa mga apo ko ang bansang ito, sabi nila. Ang proseso ng pag-alis sa Naya ay may ibang pakiramdam. 5 araw ang nakalipas, puno sila ng takot at pagkalito, ngunit ngayon puno sila ng panghihinayang. Nagpasalamat sila sa mga airport staff sa pilipit na Tagalog. Salamat po. Kumuha kami ng huling larawan sa boarding gate. Ang kanilang mga mukha ay tila iba na sa loob ng 5 araw. Tila umaapaw ang kanilang kumpiyansa mula sa loob dahil sa karanasang tinrato sila bilang tao. Nang lumipad ang eroplano at lumiit ang Maynila mula sa bintana, bulalas ni Karim, sa loob ng 5 araw na ito, natuto kami kung paano mamuhay bilang tao. Nalaman namin na may lipunan kung saan maaari kang mamuhay ng may dignidad kahit na mahirap ka. Ang kanilang pamilya na sumalubong sa kanila sa pagdating sa Dhaka ay nagulat sa pagbabago. Ang kanilang mga mukha ay mas maliwanag at ang kanilang pagsasalita ay puno ng kumpiyansa. At higit sa lahat, ang kanilang pananabik sa pagkukuwento ng kanilang karanasan sa Pilipinas ay malayo sa mga pagod na matatanda bago sila umalis. Pagkabalik, mabilis na kumalat ang kanilang kwento sa squatter. Ang kuwento na may bansang maaaring mamuhay ng may dignidad ang tao at may lugar kung saan pinapahalagahan sila kahit mahirap sila ay nagbigay ng pag-asa sa maraming tao. Ipinakita sa local television ang kwento at nagdulot ito ng malaking reaksyon. Ang paraisong, nakita ng mahihirap na matatanda ng Bangladesh, Pilipinas, ang feature program na ipinalabas sa buong bansa. Maraming viewer ang umiyak. At ito ay nagbigay ng pagkakataon upang pag-isipan ang kalagayan ng kanilang sariling bansa. Nagbigay rin ng atensyon ang mga opisyal ng gobyerno. Nagsimula ang diskusyon upang gawing reference ang sistema ng Pilipinas sa iba't ibang larangan tulad ng pagpapabuti ng kondisyon sa pagtatrabaho, pagpapalakas ng sistema ng social security at pagrerepaso sa sistema ng kalusugan. Nagpakita rin ng interes ang mga international NGO. Pinahalagahan ito bilang isang social experiment na may akademikong halaga kung paano mararanasan ng mga matatanda sa developing country ang isang developed country. Malaki rin ang epekto sa akin. Bilang isang Bangladeshi, muli kong nakilala ang kagandahan ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang karanasan at kasabay nito, muli akong napaisip sa seryosong problema ng kahirapan sa developing country. Pagkalipas ng 6 na buwan, may isang kahanga-hangang nangyari. Nakatanggap ako ng liham mula kay Karim. Ang kanyang apo ay umalis sa kanyang trabaho sa Saudi Arabia at umuwi at nagsimula siyang mag-aral ng Tagalog. Nagkaroon siya ng pangarap na magtrabaho sa Pilipinas balang araw. Nagdulot din ng pagbabago ang ibang matatanda sa kani-kanilang pamilya. Ang anak ni Fabegom ay nagsimulang mag-aral upang maging nurse. Sabi niya, gusto niyang magtrabaho bilang isang mapagmalasakit na nurse tulad ng mga nurse sa Maynila. Si Sarina ay nagsimula ng volunteer work upang ituro sa mga bata sa kapitbahay ang kahalagahan ng kalinisan. Hinihikayat niya silang gawing malinis ang kanilang bayan tulad ng Pilipinas. Nagmungkahi si Mustafa ng sistema ng paghihiwalay ng basura at nagtrabaho sa pagpapabuti ng kapaligiran sa squatter. Ipinaliwanag niya na lahat ay nag-iingat at nagpapaganda ng bayan sa Pilipinas. Pagkalipas ng 1 taon, bumisita ako ulit sa Dhaka. May kaunting pagbabago na nakita sa squatter kung saan sila nakatira. Bahagyang nabawasan ang basura sa daan at medyo luminis ang pampublikong kubeta at higit sa lahat, mas maliwanag ang mukha ng mga residente. Sabi ni Karim, ginagawa nila ang lahat ng natutunan nila sa Pilipinas. Kami ay mahirap, ngunit hindi namin mawawala ang aming dignidad bilang tao. Ito ang itinuro sa amin ng Pilipinas. Hanggang ngayon, ikinukwento pa rin nila ang kanilang 5 araw sa Pilipinas bilang isang milagro at ang karanasang iyon ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob sa mga tao sa paligid nila. Ang kahirapan ay isang katotohanan, ang agwat sa lipunan ay naroon, ngunit ang dignidad ng tao
ay dapat igalang ng pantay-pantay anuman ang bansa o kalagayan sa ekonomiya. Ito ang natutunan nila sa Pilipinas at ito ang itinuro nila sa atin. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Kumusta ang kwento ng 5 araw na pagbabago sa buhay ng mga mahihirap na matatanda mula sa Bangladesh na na-stranded sa Pilipinas? Mag-iwan ng comment ng suporta para sa mga bida ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, pakiusap na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood.